Hello guys, what's up? This is me, Kevin Llamas, and today let's talk about forgiveness. So, naiintindihan ko kayong lahat na minsan may mga pagkakataon at may mga tao na napakahirap patawarin. Napakahirap nilang intindihin kasi probably sa ugali nila, sa mga bagay na ginawa nila, sa desisyon nila, napakahirap nilang unawain at patawarin. Kahit mahal natin sila at gusto natin silang patawarin, minsan napakahirap. And I totally understand your point. Kasi kahit sa akin, napakarami na ring tao that are very close to me na nakasakit. Okay? Pero ang masasabi ko lang sa inyo guys na it's true, people sucks. Okay, maraming tao ang nakakapaggawa or nakakapag-decide ng mga masasama at mali. Okay? Lagi ninyong tatandaan, people are imperfect. People make mistakes. People harm us. People break us. People are very aggressive. People scares us. Actually, isipin nyo na yung mga worst case na pwedeng gawin ng isang tao. Yes, a lot of them can do that. Okay? People can say bad things and worse things about you. Minsan sa harapan mo, minsan hindi man sa harapan mo, sa ibang tao nila sasabihin yung mga baho mo, yung mga sikreto mo, yung mga masasama tungkol sa'yo. People sucks. And lagi niyong tatandaan na ako, ikaw, tayong lahat, we are all human beings. We make mistakes, we fail, we hurt other people. Okay? Kahit ikaw mismo, nagkakasala. Okay? Kasi kung hindi ka nagkakasala at hindi ka nagkakamali sa ibang tao, yes, siguro diretsong langit ka na. And probably, ang masasabi ko lang sa inyo, probably you are a perfect person. And you are the person that everyone should listen to. But you are not. Kasi kung sasabihin mo that you are a perfect person, probably you're a narcissistic person. And I don't believe that. Okay? You are a good person, but you also have flaws. You also have mistakes. Okay? Same thing with the people around us. Probably sabihin mo na, opo, imperfect nga ako, pero sila po mas matindi sa akin. It could be not. Pero, ang sinasabi ko lang is that we all are all human beings. Okay? Wala sa ating perfect, wala sa ating mas angat kesa sa ibang tao. Okay? Pantay-pantay tayo. Okay? So, ang masasabi ko lang guys, nauunawaan ko kayo dahil masakit talaga na masaktan ng ibang tao, especially galing pa sa mga tao na hindi nyo ine-expect na makakagawa nun, di ba? Or minsan sa family members, sa mga kaibigan natin, or minsan sa mga strangers. Okay? So, masakit. Naiintindihan ko. It's really, really painful. And masasabi ko lang sa inyo guys that it's not your fault, but our emotions are our responsibilities. Okay? Responsibilidad natin yun. Ang masasabi ko lang guys, we have the power to choose. We have the power to break the chains. Kasi the more mo siyang hindi papatawarin, parang sinasabi mo sa akin na sasaluhin ko yung mga consequences ng kasalanan niya. Ako yung sasalo, ako yung mahihirapan sa bagay na hindi ko naman ginawa. Okay, magsasuffer ako sa bagay na ginawa niya. Magsasuffer ako sa bagay na ginawa niya. So, ang sa akin, at this very moment, I want you to make a decision. Kung hahayaan nyo na lang ba na yung kasalanan ng ibang tao, kayo ang mag-suffer. Oo, sabihin niyo mahirap pong mahirap magpatawad, mahirap gawin na nakalimutan yung ginawa niya. Pero masasabi ko sa inyo guys na anong mas mahirap? Yung mag-let go at mag
magkaroon ng peace o yung hawakan mo pa yung experience na yon sa loob ng 2 years pa, 3 years pa, 5 years pa, 10 years pa, mas mahirap yun. Okay? Pero tulad nga na sabi ko sa inyo, the choice is up to you. Okay? Sinabi ko lang sa inyo yung consequence ng unforgiveness at forgiveness. Parang ganito lang naman yun eh. Halimbawa, ito. Hawak ko siya. Magaan ito. Kaya kong taas-taas, baba, taas-baba, taas-baba. Pag hinawakan ko to ng ganito, okay lang, magaan. Kayang-kaya ko. Pero pag hinawakan ko na to, umabot na ako ng 15 minutes na nakataas itong hawak ko. Parang unti-unti makaka-feel ako, makakaramdam ako ng medyo parang nabigat siya ng konti Pag hinawakan ko na siya ng 1 oras na ako nakaganito, teka lang, medyo nangangalay na ng konti yung balikat ko. What more kung hinawakan ko pa to ng 24 hours? Actually, magkakaroon na ako ng napakatinding muscle pain. Baka magkameron pa ako ng muscle sprain. Sa totoo lang. Ngayon, ang masasabi ko sa inyo guys na, oo, napakahirap ng tao na hindi nagpapatawad. Napakahirap at napakabigat sa pakiramdam kapag tayo ay hindi nagpapatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Okay? Pero, meron sa inyo magsasabi sa akin na, sir, madaling sabihin pero napakahirap po talagang gawin. Napakahirap po talagang magpatawad. Kasi sobrang tindi ho talaga nung ginagawa ng tao na yon. Hindi nyo ho naiintindihan. Napakabigat, napakamakasalanan ng taong yon. Napakasakit ng kanyang ginawa. Opo, may mga ganun ho talaga. Napakahirap magpatawarin ng mga taong nagkasala sa atin. Ngunit, hindi ba napakahirap din na dala-dala mo yung pakiramdam na yan ng napakatagal na panahon na? Oo, naiintindihan ko. Sige, wag muna nating patawarin kung hindi pa natin kaya. Pero, di ba ho napakahirap din naman na dala-dala natin yan na hindi tayo makawala, hindi tayo makalaya. Sabihin ko sa inyo guys, that forgiveness is also equals to freedom. Kapag nagpatawad ka, magiging kang malaya. And also, forgiveness is also equals to peace. Kapag nagpatawad ka, mas madaling makakapasok ang kapayapaan sa puso natin. Mas madaling makakapasok ang kapayapaan sa isipan at sa buhay natin. Ang hirap makapasok nung kapayapaan kung meron tayong unforgiveness sa ating buhay. Meron tayong sa isip natin, meron tayong mga tao na isip natin na galit tayo na kahit kailan kagaya nitong bagay na to na hindi natin mabitawan. Minsan hindi lang ganito, minsan ganito pa, may hawak pa tayo. Minsan hindi lang ganito, may hawak pa tayong ganito na napakaraming bagay na pwede na naman nating bitawan. At kapag binitawan ninyo ito, you surrender it to God. Kasi ibig sabihin po nun, wala na sa atin yung control. Kumbaga binibigay na natin sa Diyos na mas may control do sa sitwasyon na yon. We cannot change the past. We cannot change our past experiences. Hindi natin mababago to. Pero we can make a better future for ourselves. Mas magaan, mas makakagalaw tayo ng mas maayos kung wala na tayong hinahawakang mabigat na bagay. If we have an empty hands, we can hold peace, we can hold love, we can hold happiness even more. So, mas masarap magpatawad. Subukan ninyo ito. Merong isang motivational speaker na nagsasabi na ginawa kong habit yung forgiveness. Naniniwala ako that people sucks, people make mistakes, people can hurt me, people can be aggressive, people can curse, people can say bad things to me, and ina-expect na niya yun within the day. So, pagkagising pa lang niya sa umaga,
sinasabi na niya sa sarili niya na papatatawarin ko na in advance yung mga taong magkakasala sa akin. Tapos, bago siya matulog sa gabi, nag-decide siya na, okay, patatawarin ko na yung mga tao na nagkasala sa akin sa araw na ito. And guess what? Dati hindi siya makatulog kasi nag-overthink siya. Nagkaka-anxiety siya kasi nahihirapan siyang magpatawad eh. So ngayon, hanggang sa pagtulog niya, nasa isip niya, ang bigat-bigat sa pakiramdam niya na yung ginawa ng tao na yun. So minsan hindi siya makatulog. Okay? Nagliwanag na lang yung kalangitan. Gising pa rin siya. So pagpasok niya, hindi pa nagsisimula ang araw niya, pagod na siya. Ngunit nung natuto daw siya magpatawad every single day pagkagising pa lang niya sa umaga at bago siya matulog sa gabi, ang sarap ng tulog niya. It's the best feeling ever. So guys, when you forgive, it's not a gift to other people. It is a gift that you will give to yourself. Okay? Huwag nyo nang hayaan na yung kasalanan ng ibang tao, kayo yung mag-suffer. Yung kasalanan at mistakes nila, kayo yung humaharap sa consequences na yon. Kayo yung sumasalo ng consequence ng kasalanan nila. Kasalanan nila, ibigay nyo sa kanila yon. By forgiving them, forgive yourself also. Okay? And also, surrender it to God. Okay? So, when you surrender it to God, you receive the peace, you receive the happiness, and that's the best feeling ever. And you will live your life to the fullest. So, forgive more, receive peace more, and receive happiness more.